constant dito sa behavior ng ating Vice President ngayon, si VP Sara Duterte, ito yung pag-iwas niya sa accountability, yung pagtakbo niya palayo lagi doon sa mechanisms of accountability. Pero hindi niya pagsipot ngayong araw, isa tong betrayal, hindi lamang ng public trust, kundi mismo yung tiwala ng kanyang mga botante. Kasi inaasahan ng taong bayan na ito yung proseso para madinig yung kanyang side, para mapabulaanan niya yung aligasyon. Pero kung ay avail siya mula sa accountability. Opo. Mukhang may baon kayo po. Yes, may baon tayo kasi matagal na nagtatanong ng taong bayan, ano? Sino ba talaga si Mary Grace Piatos? At ilang buwan na ang nakakaraan? Alam niya mga kawawayan, si Mary Grace Piatos ay atin po ngayong matatanghayan dito po sa ating video lang po ito mga kawawayan. At sinisigurado ko po sa inyo, pag pinatapon niyo po ang video ito, malalaman niyo po kung sino po talaga si Mary Grace Piatos at kung ano po ba talaga ang kanyang kalagayan ngayon mga kababayan. Kailangan niyo pa ito panoorin ang buong-buo ang video na ito. Kung hindi niyo pa ito panoorin ang buo at hindi niyo pa i-share, magiging kamukha ko kayo. O, pili kayo. I-share niyo ito o maging kamukha ko kayo. O, sige. Ha? Sayang ang wrinkles. Madagdagan ang wrinkles natin yan. Mga kababayan ha? Oh, naku po! Balik tayo sa room na reality. Baka matuluyan ako, sandali. Baka maihipan ng hangin. OMG mga kababayan. Natawa ko na sa sarili ko. Hindi bagay ang korne ni Mar. Natawa ko sa sarili ko. Sinsya na. Si Lacson mga kababayan, mukhang talaga naman ang tindi. Ito na, magiging super president. Si Trump ay mukhang gustong panagutin. Ipapatawag yata sa hearing mga kababayan sa Blue Ribbon. Pero ang ating mga maris dito, dyan muna kayo, si Trump muna unahin ko. Ibang klase talaga ito mga kababayan na ating mga mambabatas ngayon. Samantala si Bibi Inday, sumagot na po patungkol dito sa ginagawa nilang impeachment ngayon. At panoorin po natin ang buong video na ito mga kababayan kung hindi po kayo matulad doon sa... Sayang ang wrinkles. Okay. Sorry ha. Sorry, hindi ko pa kayo pinagtatawanan mga kababayan. Natawa ako sa sarili ko. Hindi yata bagay sa akin, ano? Anyway, tuloy tayo. Maraming salamat po muna sa mga nagla-like at nag-share sa ating video. At guys, makikisuyo po ako sa mga bagong pasok lang. Paki-like naman at paki-share, subscribe na rin. Malaking tulong po yan sa amin ang mga content creator para tumawid naman ang... hindi ako tulong. Saan ba? Dito o dito? Saan ba? Bueno, tuloy tayo mga kababayan. Ano naman to Lacson? Na mga kalukuhan ni Lacson, meron na pa naman siya pa narcissist na naman Lacson, no? Hindi ba lumalabas? Kayo yung mga narcissist ngayon dyan? Dahil instead na unahin ninyo yung crisis ng ekonomiya ng bansa, ang pagtaas ng langis, pangunahin na, sumunod na yung bigas, lahat na ng mga pangunahing bilihin. Abay, ano bang inaatupag ninyo? Ito naman si Lacson, no? Imbes na unahin mo itong pag-iimbestiga sa mga nagnakaw ng pera ng bayan, abay, iunahin mo pa talaga si Trump as if naman papansinin ka ni Trump. Ay, naku naman, oo talaga Lacson. Pakinggan natin mga kababayan ang bida-bida ni Lacson. Pinagpapanagot ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson si US President Donald Trump sa gitna ng krisis sa Middle East. Dahil daw kasi sa pumalyang pagpopostura ni Trump, nahaharap sa panganib ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa mundo. Anya, things are not looking good for the US and the world. Nang dahil lang daw sa kung tawagin niya ay narcissistic arrogance ng isang leader of the free world. Mag-follow sa Ang tindi ng pangarap ni Lacson mga kababayan. Pasensya na kayo ha, hindi ko na bumigay yung ano ko eh.
naubo ako talaga ng tuluyan doon, mga kababayan eh. No? Kasi itong si Lacson na ba naman eh, magbida-bida ba naman dyan kay Trump eh. As if naman, kung kakayanin niya si Trump, pag ito si Trump sumagot, aywan ko na lang kay Lacson ha. Ayan po mga kababayan, ito po yung sinabi ni Lacson, no? The Philippines is in crisis along with the rest of the world because President Trump's brinkmanship did not work. In fact, it has boomerang. He should held to account by the whole world, including his own country, the USA. Mabuti-buti na rin kahit paano ito si Lacson, mga kababayan, ay hindi si Duterte ang sinisi, kasi si Anticler yata, si Duterte pang sinisisi. Itong klase talaga. Nakakulong na tatla si Tatay Digong. Si Tatay Digong pang may kasalanan itong mga hinayupak na mga ito, mga kababayan. Meron kasi ako nakitang post, di ba? Duterte pa rin ang sinisi nila. Dito sa nangyari ngayong crisis. Andun na nga, pinakulong nyo nga, pinakidnap nyo na nga, Duterte pa rin. Talaga naman. Ibalik nyo na lang kayo dito si Duterte, palayasin nyo si Marcos, ipalit nyo na lang si Marcos doon. Si BBM na lang ang ikulong ninyo. Kasi si Duterte naman lagi ang gusto ninyong sisihin eh. Di ba? Ayaw yung sisihin si BBM, di si BBM, ikulong ninyo. Wala namang, walang kasalanan yan eh. Ikulong ninyo. Si Duterte ang may kasalanan. Dito, pag presidente mo na uli. Tama ba mga kababayan? Hindi. Punta na natin to kung tama ba itong kanyang mga pinagsasabi dito. Ang taon na nga ang binilang, hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ng Vice President at umiiwas pa rin siya sa katotohanan na hinahanap ng taong bayan. So her refusal today to attend is actually a refusal to let the public know of the truth. May utang na katotohanan ang Vice President sa ating mga kababayan at ito yung simbolo, si Mary Grace Piatos. Ayan mga kababayan, ito daw ang simbolo kay Mary Grace Piatos at hindi daw sinagot ni BP Inday kung sino ba talaga ito si Mary Grace Piatos. Alam nyo ba mga kababayan, pagka ito po ay malaman ninyo at malaman ng lahat ay kung gaano kalaki ang dalang panganib pagka binulgar or nabulgar itong si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Bago ko sa inyo yan ipanood, ito muna, puntahan po muna natin, nagsalita po kasi dito, itong si Puno, mga kababayan. Pakinggan lang po muna natin ang sinasabi ni Puno patungkol po dito sa ginaganap nila ngayon kung ano na po ang nangyayari dyan sa HOR. Probable cause. I do not think that that is the obligation of this committee. I believe, Madam Chair, that the obligation of this committee is to verify that the witnesses presented will present testimony that are consistent with the complaints that we have already ruled as of substance and form. Kita nyo mga kababayan, ito pong ginawa nila dito sa Congress ay already ruled substance in form. So kumbaga, okay na ito eh. Tapos na ito eh. Kung tutuusin nga, redundant na yung ginagawa nila na yan dyan. Nag-roll na sila ng substance in form. Ang susunod na nila dyan, pwede na nila yung pagbutuhan na. Bakit kailangan pa talaga nila papuntahin pa dyan si BP Inday Sara? After all mga kababayan, pag pinapunta nila dyan si BP Sara, ano po ang mangyayari pag pinapunta nila si BP Sara? Si BP Sara ba kaya niyang i-examine yung mga nag-akusa sa kanya? Pakinggan na natin kung pwede ba na ma-examine ng kampo ni BP Sara itong mga nag-akusa sa kanya, despite na sinabi na nga hindi lang ni Puno kundi mismo yung committee ng injustice na nagtago ng wanted na asawa, itong si Luistro, na already rolled na ito ng na substance na in grounds. Kumplito na eh. Ito, pakinggan natin kung ito bang proseso nila dyan ay pupwede ba ma-question ni BP Inday, kung mayroon ba makikita si BP Inday dyan na pagdalo niya dyan. Pakinggan natin din ang kanila ring kakampi. Violation of due process, Madam Chair. Why? Because the respondent was given the opportunity to answer. That was the time when she is allowed to give all her answer. Now, sinasabi po natin that this is akin to preliminary investigation. Sa preliminary investigation po ba, did we allow the complainant and the counsel to cross-examine?
No. It was only the investigating prosecutor who is allowed to propound question to clarify. Hindi pa po ito yung full-blown trial. Kita nyo mga kababayan, wala pong karapatan ang counsel o mga abogado ni BP Inday Sara para i-examine, i-cross-examine ito pong mga ebidensya or mga sinasabing di umanong nag-aakusa kay BP Sara. So ano po ba ang punto? Napaka-useless mga kababayan. Sila yung naglatag ng rules, sila lang ang dapat masunod. Pagkatapos ngayon, gusto nyong pasundin si BP Sara. Para bagang sinasabi na nitong mga ito, mga kababayan, na pumunta ka dito, pagpunta mo rito, huwag kang aangal kung ikukulong ka namin. Ikaw, papayag ka ba? Papayag ka ba? Hindi, sinushortcut ko lang po mga kababayan para mas mabilis natin maunawaan eh. Ganito po yan eh. Inimbitahan ka ng isang pulis, nasa loob ka ng bahay mo. Sumama ka sa akin sa presinto. Ano una ka agad tatanungin mo? Sir, mayroon po ba kayong dalang warrant? Anong sagot ni Tore? Nasa presinto yung warrant. Sasama ka ba? Tama ba yung proseso na yun? Hindi. Sa presinto ka na magpaliwanag, sumama ka sa amin. Yun ba yun? Tama ba yun, mga kababayan? Pagdating mo sa presinto, sa kulungan ka na. Huwag ka nang aangal, ikulong ka na namin. Tama ba yun? Ganito ang gustong gawin itong mga horror na ito. Hindi na nga po pwede makasagot eh. Nag-roll na nga sila, di ba? Ayon dito mismo sa kanilang kakampirin na si Puno. Na-roll nyo na eh. Na sufficient in grounds na yan eh. Will present testimony that are consistent with the complaints that we have already ruled as of substance and form. Substance in form. Na-roll nyo na. Nahusgahan nyo na. O ano pa bang kailangan ninyo papuntahin pa dito? Ha? Investigating prosecutor who is allowed to propound question to clarify. Hindi pa po ito yung full-blown the investigation to cross-examine. Kung po ba, did we allow sa preliminary investigation po ba, did we allow the complainant and the counsel to cross-examine? No. It was only the investigating prosecutor who is allowed to propound question to... Oh. Investigating prosecutor. Eh, sino bang yung investigating prosecutor? Di ba kayo? Kayo lang din ang pupwedeng magtanong. Di ba napaka one-sided mga kababayan? Tapos, naglaway kayo dyan na gusto nyong papuntahin dyan? Ano ba namang klaseng kalukuhan yan? Tama mga kababayan, hindi. Isang malaking katarantaduhan talaga ang gusto nilang mangyari. Di ba? Yan ang matindi dito sa mga ito. Pinipili talaga nila brasuhin ang lahat. Eto mga kababayan. Ito po ang sagot sa inyo ni BP Inday Sara Duterte. Oh. At dito na rin po sasagutin natin sino ba talaga ito si Mary Grace Piatos mga kababayan. At ito na rin po ang sagot ni BP Inday. Panoorin po ninyo ito mga kababayan. Pakishare nyo po. Ayan po, si BP Inday sumagot po. Ano? Sabi rito, mga kababayan, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo. Ang pagkawala ng trabaho at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino dulot ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial. Batay sa umano'y
hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Sa ganitong paraan, ginagamit ng mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ang House Representatives ng ikatlong fishing expedition laban sa akin. Muli, inuuna ang politika kaysa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na bilihin. Malinaw na walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Naisumiti ko na ang aking answer ad cautilam sa ngayon. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ang komite kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Samantala, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng pagpapaalala diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Syukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines, March 25, 2026. Yan po ang sagot ni Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. Puntuhan po natin, no? Una, ang suliranin po ng ating bansa ngayon, ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang mga trabaho mawawalan ng mga Pilipino. Di ba dapat ito yung unang tugunan, i-prioritize ng Kongreso? Dahil mga kababayan, may mga batas po tayo or may mga aksyon po tayo na kinakailangan Kongreso po ang gumawa nito. Ito po ang importanteng maintindihan ng mga taong bayan na wala pong minsan ibang inantay kundi mag-antay ng ayuda. Bago po kayo maayudahan dyan, kailangan dumaan po dito sa Kongreso. Dapat po pinag-uusapan yan at dapat po tinatalakay at dapat po urgent at emergency na po ito. Ang nangyayari po, kayo ngayon dyan na nag-aantay ng ayuda para kayong nandun na kayo sa, nasaan na kayo? Nasa emergency room sa pintuan, mga kababayan. Samantalang itong impeachment, maituturing na para bagang sabihin na lang natin isa rin itong sakit. Itong isang sakit na ito yung matatawag na pupwede po itong tawag nito, yung may tawag dito yung patient na yung outpatient, mga ganon. Ano bang tawag doon? Yung bang parang pupunta ka lang doon sa isang doktor, di ba, sa loob ng mga ospital, mayroon diyan mga parang may mga doktor diyan sa bawat isang Nakita ko yan sa mga private hospital eh. Outpatient, yon. Outpatient ang tawag dito, di ba, mga kababayan? Parang sa St. Luke's or sa nakita ko rin sa Dagupan yan eh, may nakita kong ganyan eh. Na yung mga pasyente, outpatient, nasa labas lang nakailira. Kasi sila yung hindi emergency. Ganito yung itsura ngayon ng kaso ni VP Inday Sara sa impeachment. Hindi po ito emergency. Versus dito ngayon sa crisis natin, ito po yung nandun na po sa emergency. Kumakatok na po ito sa pinto. Bakit ayaw po pagbuksan ng emergency? Which is yung mga doktor, lumalabas, ito pong mga senador at mga congressman. Bakit ayaw po nilang pagbuksan? Emergency na po yung tao. Binitbit na po ng ambulance. Ayaw nyo po pang pagbuksan? Ang inuna nyo, dinampot nyo yung nandoon sa outpatient. Na po pwede naman yon i-online yung, di ba? Outpatient nga is by schedule. Samantalang itong problema sa crisis natin ngayon, ito na yung emergency. Yan po ang nangyayari sa atin, mga kababayan. Para mabilis na po natin maunawaan. Ganyan itong nangyayari sa atin ngayon. Now, bukod pa dito sa ganitong paraan, mga kababayan, ang ginagawa nila, di ba, napakinggan na nga natin, dineclare na nga nila ito ng sufficient grounds na nga eh. May substance na daw, kumpleto na ito eh. So, sabi nga ni VP Sara, ang dapat na nilang gawin ito,
Ibasura na ito kasi nga bukod sa aside from dineclare na nito ng sufficient substance, bakit hindi pa nila ito desisyonan? Kung ito nga ba talaga ay dadalhin na sa Senado, pagbubutuhan na nila o hindi? Bakit ang dami pa nilang kiyaw-kiyaw? Pagbutuhan nyo na naman, pagbutuhan nyo na. Hindi, kasi gagamitin pa pala ng fishing expedition. Mamimingwit muna kami ng mga ebidensya laban sa'yo. Pero, dineclare na namin ito na kumpleto na ito. Kaya lang kailangan pa, kulang pa. Ano ba talaga ang gulo talaga ng mga kababayan? Ang gulo ng utak talaga, kasing gulo ng buhok ni Kulot no? Itong si Kulot ba mga kababayan? Kilala niya si Kulot? Kasing gulo ng buhok ni Kulot no? Kasing kulot ni kulot kulot pa rin kahit medyo nakaano na 'Di ba, mga kababayan? So ngayon, ayaw nilang i-declare na wala na itong kwenta o dapat na itong basura kasi nga kailangan pa nila mag-expedite. Yun po yung punto dyan. Bakit ganun, mga kababayan? Bakit ang inuuna nila yung outpatient kaysa dito sa nasa emergency patient? Ito po ang mga doktor ng ating bansa, ang mga senador at ang mga congressman, inuuna yung outpatient kaysa sa emergency na pasyente. Kayo na po ang humusga, mga kababayan, kung sino ba talaga dapat ang unahin. Tingnan nyo itong si Lacson, di ba gabas dapat yung unahin ang mga Marines na nag-aakusa. Inuuna pa talaga niya itong si Trump. As if naman, papansinin siya ni Trump. Sabi pa na rito, narcissist daw, di ba? Narcissist? Ayun Senator Pampilo Lacson, sinisi ang narcissistic. Di ba parang lumalabas, ikaw yung narcissist, Lacson? Ulitin nga natin. Pinagpapanagot ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson si U.S. President Donald. Kita nyo, mga kababayan, pinapapanagot daw si President Donald Trump ni Lacson. Naknantiting, hindi mo nga mapanagot yung mga sangkot dito sa flood control corruption Si Trump pa? Ang lakas naman ng pangarap mo. Di ba ikaw narcissist, Lacson? Donald Trump sa gitna ng krisis sa Middle East. Dahil daw kasi sa pumalyang pagpopostura ni Trump, nahaharap sa panganib ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa mundo. Anya, things are not looking good for the US and the world. Nang dahil lang daw sa kung tawagin niya ay narcissistic arrogance ng isang leader of the free world. Mag-follow sa aming mga Sa tingin mo kaya, Lacson, papansinin ka? As if naman, sandali pag pinansin ito ni Trump, sasabihin kayo nito, Lacson, oo nga, Sir Lacson, oo, tama ka dyan, Sir Lacson, sorry po, Sir Lacson. Ganon ba? Baka mamaya, magbaklas ito sa'yo, Lacson. Baka mas matindi ang nito, mamaya pag nagsalita ito si Trump. Baka mamaya, baka mamaya pag binawi dito ni Trump yung mga EDCA, mag-iyakan din kayo. Baka mag-iyakan din kayo pagka binawi ni Trump ang EDCA sites. Di ba? At pabayaan kayo ngayon. Paano na yung anti-China narrative ninyo? China tour pa ang tawag ninyo, tingnan lang natin kung saan ka susuling. Sige, maganda nga yan Abangan natin, mga kababayan, ang sagot ni Trump dito kay Lacson. Sino ba talaga ang narcissist? Tingnan natin kung anong isasagot dito ni Trump. So ngayon, mga kababayan, eto na, balikan natin. Sino ba talaga si Piatos at ano ang magiging panganib pagka nalaman or nakilala natin si Piatos, mga kababayan? Handa na ba kayo? Paki-record nyo po ito, mga kababayan, kasi ito po yung isa sa malaking dahilan kung bakit hindi po pwedeng malaman kung sino talaga si Mary Grace Piatos. At pagka pilit mo itong aalamin, ang tanong, sino ka rin ba talaga? Bakit gusto mo malaman si Mary Grace Piatos?
Yang mga tanong na yan, magkaiba ang punto ng tanong, pero iisa ang sagot. At yung sagot, ito po yun mga kababayan. Ang posibleng sagot, ito, panoorin niyo. Ayan, ang sagot mga kababayan. 23 katao pinatay ng NPA dahil sa umano'y pagiging military informants. Ayan mga kababayan ha. 2 years ago ang nakalipas. Basahin natin dito ang nagpost nito, ang pangalan Noel Landero Sarifa. Sabi niya rito, gusto nyong malaman kung sino si Mary Grace Piatos at ibang kasama niya? Gusto nyo bang sapitin nila ang sinapit ng ibang informat? Kaya nyo ba silang proteksyonan araw-araw na hindi malalagay sa peligro ang buhay nila? Will you take responsibility kapag may nangyari sa kanila? Divulging their identity is the same as giving them death penalty. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Sang-ayon ba kayo dito sa sinasabi ng post? Divulging their identity is the same as giving them death penalty. Yun po ba ang gusto mo malaman? Pakisagot ako. Tabi! Pakitabi! Pakitabi yung... Ano ba? Saan ba ka tatabi? Pakisagot nga itong ano ko. Gusto mo bang bigyan ng death penalty si Mary Grace Piatos? Kaya gusto mo siyang malaman? Ito'y nagtatanong lang ang taong bayan. Di lang isang ordinaryong mamamayan. Nagtatanong ako sa'yo kung pwede pakisagot. Ha? Pagkakanginan din may tumasagot. Ayusin ko. Saan ba? Alam nyo, natatawa lang po tayo mga kababayan pero hindi po nakakatawa itong gusto nilang mangyari. Yan ba ang gusto ninyo mangyari? Papunta sa death penalty? Gusto nyong bigyan ng death penalty itong sila Mary Grace Piatos? Ha? Ito ba ang pakay ninyo? Kanino ba kayo kakampi? Dito ba sa mga MPA? Ha? Tabi? Dito ba kayo sa mga MPA kakampi o kanino kayo kakampi? Pakiano nga. O ngayon, sasabihin ninyo, baka fake news yan, BMR, baka walang ganyang totoong nangyari. Ito, nakaprepare tayo dyan. Siyempre, magtatanong kayo eh. Alam niyo naman po, pagka mga Duterte vloggers, talagang binubusisi ninyo eh. Ay, walang problema. Kasi prepare po tayo dyan, di po tayo dito po pwede magpakalat ng fake news. Ano? O ito po. Ang source po niyan ay Philippine Star. Ito po ay mayroon pong nakasulat dito. Basahin po natin ang buo. Nation, 23 military informants killed by NPA rebels. O, sino daw? Ang pumatay? NPA rebels. O, tanong ko sa iyo, kaano-ano mo ito mga NPA rebels na pumatay dito, Mr. Tabe, sa mga 23 na mga informants na mga military? Confidential po ito. Ha? Mga confidential po ito. Kaano-ano mo? Tanong lang, ha? Tanong lang. Nagtatanong lang tayo rito. Basahin natin. Gilbert Bayuran, The Philippine Star, October 11, 2023, 12 a.m. Ayan po, sinulat po yan, ha? Nababasa nyo naman siguro. Bacolod City, Philippines. New People's Army NPA rebels in Negros Island killed 23 people they suspected as military informants from January to August 9. The military said
there were 11 victims of summary execution by NPA rebels during the same period last year. Ito na. At a press conference of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at the provincial capital's social hall in this city yesterday, Brigadier General Orlando Idralin, 303 Infantry Brigade Commander, said the NPA owned up to almost all the killings. Among the victims were a couple and their 2 minor children. Kita nyo na yan, mga kababayan. Pamilya po ito eh. Who were killed in Barangay Buenavista in Himamaylan, Negros Occidental on June 14. Idralin said the increase in number of civilians being killed by communist insurgents followed a series of encounters with government troopers that left many rebel leaders dead. Aside from killing innocent civilians, Idralin said there is an ongoing purge by NPA rebels of their comrades, they suspect as military informants. Yan po ang panganib pagka nalaman po ang katotohanan kung sino si Mary Grace Piatos. Maaari pong kasama ang kanyang pamilya, minor na mga anak. Ayan po, oh. Among the victims were a couple and their 2 minor children. Yung mga biktima ay mag-asawa na mayroon po silang 2 mga anak na kasama pong namatay na mga minor de edad. So tell me, you tell me, bakit gusto mong malaman? You tell me, bakit gusto mong malaman yan si Mary Grace Piatos? You tell me, gusto mo ba bigyan ng death penalty si Mary Grace Piatos? You tell me. MRA. Hindi mga kababayan, dinadaan lang po natin to sa patawa-tawa pero nakakabwisit po ito eh. Ito po yung reality, which is hindi po nila nakikita ito. Kaya nga ang itanong natin, bakit gustong-gusto nyo malaman ang mga informants ng pamahalaan? Bakit? Yan po sana ang pakisagot ninyo. Okay mga kababayan, yan po muna ang ating napag-usapan ngayon at magbabalik tayo. Mamaya mga kababayan sa 2:00, kita tayo sa Birada Aguila. Okay? Mga kababayan, Pilipinas. Bye-bye.